Hindi lahat ng taba ay kalaban ng puso. Ito ang mas dapat mong limitahan. Ingat-ingat sa mga ganitong pagkain dahil napakadelikado nito at ito ang dapat mong limitahan o iwasan. Hi guys! Good evening! Welcome back! Welcome back sa aking channel. Ako pala, ang channel na ito ay Organic Living at Health Tips. Organic Living at Health Tips. Ito ay napaka-informative, evergreen content. Kumbaga, meron kang matutunan sa video ito. Hindi ito yung mapapanis, no? Baga habang buhay ay magbibigay aral o magbibigay halaga ito sa mga bawat isa, no? So narito, hindi lahat ng taba ay kalaban ng puso. Ito ang mas dapat mong limitahan na mga pagkain. So tip number 1, trans fat. Ang dapat talagang iwasan ang industrial produced trans fat mula sa partially hydrogenated oils ang may pinakamalinaw na ebidensya na nakakasama sa puso. Tulad ng maaari itong magpataas ng LDL, no? LDL bad or cholesterol, no? Magpapababa ng HDL, good cholesterol, no? So magpataas ng inflammation ng mga trans fat tulad ng mga yung taba ng karne, yun. Magpataas ng panganib ng coronary heart disease, no? So guys, iwas-iwas tayo sa mga taba, napakadelikado, no? So yun. Sa maraming bansa, malaking bahagi ng mga trans fat ay inalis na sa food supply. Pero maaari pa ring makita sa ilang processed foods. Ayan, yung mga alam niyo yung mga tosino guys, 'di ba yung mga tosino, processed food, pag yung mga hiniwang karne sa tosino, may makikita kayong taba diyan, no? Yan ay tinatawag na trans fat. Tapos yung mahilig magluto ng humba, andyan din yung mga matataba. So yun. Hindi lahat ng margarine, non-dairy, creamer o baked goods ay may trans fat. Ayan. So, ang gawin na lang, basahin ang ingredients at iwasan ang mga produktong may partially hydrogenated oil, no? Tulad na basahin nyo ng mabuti yung description dun sa likod ng mga binibili nyo, no? So, dapat mababa lang yung hydrogenated oil. So, number 2, saturated fats, no? Saturated fats, limitahan, hindi kailangan ng katakutan. Hindi kailangan katakutan. Saturated fats, limitahan, hindi kailangan katakutan. Ang saturated fat ay matatagpuan sa matatabang karne. Ayun pala, itong saturated fat, matatagpuan sa matatabang karne. Yung mga linutong mga humba, ayan. Butter, yung mga margarine, di ba? Lalo pag nagluluto tayo ng mga pasay o mga hipon, di ba? Nagpapatunaw muna tayo ng butter o margarine para bago natin gisahin, no? Full fat dairy. Yan. Full fat dairy. Pasensya na kayo, panay ako lingon kasi yung anak ko sumisigaw. Mag-isa na kasi sa kwarto. Full fat dairy, then coconut oil. Ang coconut oil pala ay meron pala yun ng saturated fats. Dito sa summer, mahilig maggata yung mga tao. Matulad ng malala sa mga gulay, isda. Ay naku, mahilig sila sa mga gata-gata. Yun, may saturated fat pala yung coconut oil or coconut. Ang sobrang saturated fat ay maaari magpataas ng LDL cholesterol sa maraming tao. 'Di ba? Pag alam niyo kaya nagkakaroon ng high blood yung tayo, it's big tao kasi mataas na din yung cholesterol. Pag yung cholesterol mataas, bumabara sa ating ugat, diyan na nagkakaroon ng high blood pressure,
mataas na BP yung isang tao. So, iwas-iwasan ang mga pagkain merong matataas na cholesterol. Bukod dito, ang processed meats tulad ng hotdog, bacon, ham, and tocino ay meron din silang saturated fat ay nag-uugnay sa mas mataas na panganib ng cardiovascular disease. Hindi lamang dahil sa saturated fat, kundi pati sa mataas na sodium, preservatives at iba pang sangkap. Ayan yung mga preservative na mga pagkain at mga sangkap na mga pagkain o mga saturated fat ay nakakasama sa ating kalusugan, sa ating katawan. So yun. Ang gawin na lang, mas madalas pumili ng lean meats, isda, legumes at limitahan ang processed foods. Ayan. Yun na lang ang laging kainin natin na limitahan ang processed food. Doon lang tayo pumili ng lean meats. Lean meats, tapos isda, legumes at limitahan ang processed meats. Unsaturated fats ang mas mabuting piliin. Tips number 3, unsaturated fats ang mas mabuting piliin. Ang unsaturated fats ay may pinakamagandang ebidensya para sa kalusugan ng puso, unsaturated fats makikita sa avocado, olive oil, at mani. Unsaturated fats, avocado, olive oil, at mani. Yung yung olive oil kasi guys, masustansya, madalas talaga maraming kaya mahal, kaya mahal ang olive oil kasi meron pala itong magandang benepisyo sa ating katawan kasi monounsaturated fats sila. Polyunsaturated fats, Ang polyunsaturated fats makikita sa sardinas, salmon, mackerel, Mackerel. Ilang vegetable oils, ang omega-3 fatty acids mula sa matatabang isda ay nakakatulong sa pagpapababa ng triglycerides, triglycerides at bahagi ng heart-healthy diet. Ang benepisyo ng olive oil ay iba pang unsaturated fats ay mas nakikita kapag ipinalit sila sa saturated fats, hindi kapag dinagdagan lamang ang kabuuang taba ng pagkain. Ayan, guys. Sana maintindihan kayo sa video ito. Napakahalaga ng sa video ito para maiwasan natin ang nagpapataas ng taba sa ating puso at nagpapataas ng cholesterol sa ating katawan. Ang gawin na lang, gawing pangunahing source ng taba ang unsaturated fats sa tamang dami. Yan. Number 4, hindi solusyon ang pagpapalit ng taba sa refined carbohydrates. Noong nakaraan, maraming low-fat products ang napalitan ng mas maraming refined carbohydrates at added sugars, Ngayon ay alam na natin na ang white bread, malalaking servings ng refined grains, added sugars, at sugary drinks, So guys, iwas din yung mga white bread din, matatamis din yan, marami din yung mga carbohydrate diyan, na nakakasira sa ating kalusugan. Kaya delikado, delikado yung tao na mataas ang cholesterol, napakadelikado. Mga silent killer yan sila, ay maaaring ang white bread, malalaking servings ng refined grains, added sugar at sugary drinks ay maaari ring makasama sa cardiovascular health kapag sobra ang konsumo. Kapag napasobra kayo niyan, ay maaaring nakakasama sa ating kalusugan. Hindi ibig sabihin nito na masama ang lahat ng carbohydrates. Mas mainam ang whole grains, beans, gulay, buong prutas na may mas maraming fiber. Yes guys, mga matataas, maraming fiber tulad ng mga gulay ng kangkong,
mga green leafy, no? Gawin na lang, kung babawasan ang saturated fat, palitan ito ng unsaturated fats o whole grain, hindi ng matatamis at refined carbohydrates. Doon na lang tayo sa unsaturated fats, mas healthy, no? Tips number 5, coconut oil. Ano ang sinasabi ng ebidensya sa coconut oil? Ang coconut oil ay mataas sa saturated fat. Di ba? Kung nagpapaano kayo ng kakayos kayo ng nyog, alam niyo ba kung pag pinipigaan nyo, tapos after nyo mapiga, itabi nyo muna sandali, makikita nyo sa taas, sa ibabaw ng pinigaan yung nyog, nagmamantika, bumubuo. Kasi yun yung saturated fat, no? Ang coconut oil ay mataas sa saturated fat, yes. Kaya, nung madalas kami magata dito, lagi akong high blood. Lagi mataas ang BP ko kasi dahil sa coconut na yan, no? Kasi saturated fat din yan. Bagamat maaari mapataas nito ang HDL cholesterol, maaari rin nitong mapataas ang LDL cholesterol kumpara sa unsaturated vegetable oils. Doon na lang tayo sa unsaturated, no? Mas healthy. Sa kasalukuyang hindi ito itinuturing na mas mabuting piliin kaysa olive oil, canola oil o iba pang oil na mataas sa unsaturated fats para sa heart health. Ay. Now, I know kaya ang coconut oil pala ay mataas sa saturated. Doon na lang ako sa unsaturated fat, no? Hindi rin kailangan itong tuluyang iwasan kung bahagi lamang ito ng balanced diet. Ang gawin na lang kung maaari, mas madalas gamitin ang olive oil, canola oil o iba pang unsaturated vegetable oil sa pagluluto. Ayan. Meron dito sa amin kapag sobrang mahal yung oil. Kadalasan talaga dito sa amin po coconut oil ang gamit, no? Yung copra, yan, mga coconut oil yan. Kasi dito sa Samar, ang product nila ay copras. Doon naman sa Mindanao, olive oil, palm oil, no? Yun siguro yung tinatawag na olive oil. Palm oil doon, mas unsaturated fat din yung palm oil, no? Mas mahal. Yun. So yun lang guys. So sana may natutunan kayo sa video ito at nag-enjoy kayo at promise hindi masasayang ang oras nyo dito kasi marami kayong matutunan. So please subscribe, huwag kalimutan pang pag-subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong upload at sa mga informative content. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye.